Grabe talaga ang psychological fighting power ni Magnus. Yan ang dapat nating makuha eh. Yung tipong nalugmok ka na, tapos bigla kang babawi. Pag-aralan po natin ang mga crucial games ni Magnus sa Blitz section. Unahin nating pasadahan ang laro ni Magnus kay Uzbekistan number 1 player Abdusatorov. Pero bago yan mga kamatsas, saglitan nating sagutan ang ating palagi ang iniiwang daily puzzles hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung kahapon, it's white to play. Bagamat ang king ay under pressure at atakado na, pero may mas mabilis na malupites na gagawin ng puti. 2 moves mate na pala yun. Okay? Ayan, sa end part po ng video ang ating mga shoutout na nakasagot dyan at ito naman ang sasagutan natin for today's video. It's white to play. Ano kaya dito ang super move na ia-apply ng white para manalo? O, sige po ha, lapagan lang sa comment section down below. Shoutout natin ang mga makakatamang sagot, no? Magnus versus Abdusatorov nag-E4. E5 si Abdu. Knight F3. Knight C6. Pinasok ang Ruy Lopez. Nag-classic variation or classical. Kasi madalas nating nakikita sa level nila, di ba? Yung nagbe-Berlin, yung paborito ni Wesley. Bishop A4, Bishop C5, nag-Archangelski, Bishop. C3 para sasalubungin kagad ng D4 at nag-Knight GE7. Teka muna, medyo naibahan ako Kakaiba ang ginawa ni Abdu. Usually kasi Knight F6 yun pero nag-castling lang. Knight G6, 2 tira ang ginamit. D4, sinalubong na. Tago, Bishop A7 at nag-D5 push. Takbo. Bishop E3, ayun, hinamon ang Bishop at nag-castling lang. D6, ayan, bookline pa rin to mga kamatsas, no? Knight C6, iniwasan lang. At kasi kung kakapturin yan, maiipit lang Tipong ipit talaga no? Yung light square bishop, ang hirap i-develop pagka hindi na i-push yung dipon. Kaya nag-Knight C6 at yan ang lumalabas na novelty dahil sa old line ay simpleng capture lamang. Okay, new move ito. Wala pa sa libro. Nag-C4 si Magnus, mukhang isi-C5 para talagang ipit din yung dark square bishop. Bago pa mangyari yon, kinapture na ni Abdu ang bishop. F takes E3. Kinapture na, and Knight C3. Yan ang mga binibiling positional move. Hindi pa binawi, Knight C3 lang. Hanep. Nag-B5 sinalubong. Takes. So wala nang lamang na pawn si Abdu. Pero ang mabigat nito, siya pa yung merong weak pawn. Ba't kaya sinacrifice? Bishop A6 palit. Capture. Hindi nasindak si Magnus. Na bagamat nandyan ang tore, pwedeng alisin ang knight somewhere, maatake yung queen, pero ang tanong ay saan ilalagay or saan itatakbo ang knight para magkaroon ng malakas na discovered attack. Mangyari, magda-knight B8 lang yan, pangit, babalik din para lang maka-atake, no? Ayan, kaya sinugod ni Magnus ng capture, queen to B8, hinamon ng queen to queen, tinanggap ni Magnus, and nag-rook F2 depensa. Knight F8, ayan, dahil patay po yung knight dyan, walang gagawin So, knight E8, maneuver, maaring ilipat sa C5. Nag-rook D1, ayun, para di makagalaw yung knight, makakain yung pawn. Nag-F6, ayun, para bigyang daan naman yung king bukod sa pagpapasolid dito sa E5. Nag-B3, para wala na ring intindihin, na didepensahan pa. Rook A7, ayan. Ang gusto dito ni Abdu, ang basa ko dito, yung knight imumove na dyan para yung pawn depensado ng tore. Okay? Pero ang gusto ng computer dito ay knight to B4. Ayun. Habulin ng pressure yung A2. Tapos mag-rook B2. Tapos mag-rook C6. Ayan, etc. So yan po ang gusto ng computer. Pero nag-rook A7 si Abdu. Knight D2. Ayun, lilipat sa D6. Maneuver. Kasi patay din ang knight dito Knight E6. Knight C4. Knight A5. Hinabol ng exchange. Bakit? Pag kinain-kain, bitin na naman yun Knight to D6. Pero liwanagin natin, dito mga kamatsas, why not capture dyan? Tapos may capture doon. Pwede pa rin. Pwede pa rin pala. May panggulo lang konti. Rook C8, pero magda-Knight D5, pero playable. Playable pa rin. Lakas ng tore sa 7th rank kasi. Pero balik tayo, mas pinili ni Magnus mag-Knight D6. Rook C7, tineret ang Knight. Knight D5. Rook A7 at nag-B4. Ayun, inatake ang knight.
Knight B7 at nag-knight to B5. Inatake ang tore. Nag-rook A6. Knight D3. Nag-D6. Ayun. D6 para walang nakahang, no? Kasi makakain eh. O kahit paano dyan may suporta. Yun nga lang, weak pa rin talaga. Mahina pa rin talaga yan. Nag-A4. Ayan, para maramdaman na ni Magnus yung kanyang solid two marching pass pawns. Nag-rook C8, tinire pero baliwala, may depensa naman. A5 push. Rook C4, threat ang B4. Rook B2, syempre kailangang ingatan yan. Nag-knight to G5, threat ang pawn E4 at in H4 lang ni Magnus. So talagang tinulungan pang, sige, capturein mo na yan. Tinulungan pa eh, oh. Takes, and nag-rook C1. Kaso, ayun, pakain na naman to. Ay, grabe, may check doon. Imagine niyo po, angat. Sabay check, kuha ang knight. Nag-H5 para may pasingaw, makatakbo sa kabila. At nag-knight C7. Threat ang tore. Rook A7, only square. A6. Knight C5, wala na. Ipinasubo na talaga ni Abdusattorov. Grabe, no? Kasi po, kung tatakbo lang sa D8, may B5. Tapos B6, wala na. Grabe talaga ang endgame ni Magnus talaga. Superb. Knight C5. So dito, dinisconnect ng black yung suporta sa knight. O pero, kinain lang. Pinatulan lang ni Magnus. Capture. And, ayan. Dito po, napakaganda ng last move. Talagang perfect technique na in-apply dito sa endgame na to. Naparesign si Abdusattorov. Bago tayo lumipat ng game, na i-analyze natin, pakiguess nyo muna. Ano yung best move dito na binitawan ni Magnus at naparesign si Abdusattorov. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Ito po ang tira. Rook A1, intending to play A7, unstoppable pass pawn. Kapag kahinarangan kasi yan, ito naman po gagawin ka, capturein lang. Pagka, ay grabe yung tore, walang magawa, di maka-rook D4 para lagyan ng control, gaganon na eh. O may ganon na. Kahit ito na lang eh. Panalo pa rin eh. Kasi pagka gumanito, may check doon, may D8 eh, and wins. Takes, and overwhelming advantage for white. Grabe endgame ni Magnus, no? Mahirap talagang pasukin sa endgame si Magnus. Grabe yung mga ano niya. Napakayaman niya sa mga techniques at kaalaman talaga kung paano ang gagawin. Okay, itong sunod na aralin natin, isa ring matindi. Paborito niyang kalaban ito. Firouzja. White dito si Firouzja, nag-E4. E5 si Magnus, baliktarang. Kala ko Roy Lopez eh. Okay. Ayun, Italian game lang kasi yung Bishop C5, paborito rin ni Magnus yung Biocopiano, pero Bishop E7, Italian lang, simpleng-simple lang. O, A4 at nag-A5. Pagka ganyan po kasi nag-A4, mag-A5 din, kakain ng space kaya pinipigilan para neutralize lang or neutral lang ang space. Rook E1, Bishop E6. Napansin ko kay Magnus, no? Kanina, tinapatan yung bishop ni Abdusattorov nakipag-exchange. Pagka may mga ganyang control, tinatapatan niya talaga ng bishop. Yan ang napansin ko sa pattern ni Magnus, no? Gusto niya kagad tanggalin yung bishop na malakas na diagonal. Knight D5, hinarangan ni Firouzja. Ayaw niya. H6 para walang knight G5 din. Kasi mangi-istorbo po yung knight na yan dyan sa bishop eh. Nag C3, control sa D4, B4 at nag-rook E8 lang. Queen B3, dinagdagan ng pressure. Rook B8, simple lang. Depensa lang sa B7. At nag-H3. At dyan na po nawala sa bookline dahil ang naitala pa dito ayon sa opening database ng chess.com ay Bishop to E3. Pero nag-H3 lang dito. Nag-Bishop F8. At nag-Bishop E3. Ayun. Bishop E3. Ano bang purpose dyan? Develop lang. No? Controls D4, tapos A7 diagonal. Kinapture na po ang knight, capture at nag-knight E7. Ayun, yung knight, nakikita ko lilipat yan dyan. Bishop A7, ayan na nga. Rook A8, Queen takes B7. Ayan, kumbaga dito, lamang ng isang pawn. Pero pag Queen C8, yun lang, may hamon kasi tempo. Capture, may tempo attack pa. Obligadong umatras, may bawi sa D5. Grabe, no? Timplado lagi yung ginagawa ni Magnus. Sakto lagi. Knight B6, Bishop B3. Ayun, dito po na-transpose mga kamatsas. Ibig sabihin, bumalik sa libro.
bumalik at narito na yung separation uli ng book line sa new move. O dito nag-iba na. Ano bang ginawa dito? Nag C5. So yan ang lumalabas na novelty. Kasi kanina yung novelty na banggit natin, akalain nyo na transpose ito. Ang tagal bago lumabas uli na nahawig or na kapareho ng bookline. Kaya bumalik. So ito na po yung talagang novelty sa position na to. Rook E8 pa yung nakalagay sa record. Okay, pang 20th move na to na ihahabol pa, no? Pag lumalabas yung transpositions. So C5, D4, sinalubong ni Perusia, binasag pero hindi po nagustuhan ng computer. No, medyo alanganin ang basag. Bishop D1 lang daw ang gusto dito. Bishop D1. So nag D4, C takes D4, C takes D4, E4, nag knight H4 papasok sa F5 at nag knight C4. Okay, atake sa bishop. Bishop C3 lang and nag G6 para mapatay yung malakas na square ng knight sa F5. So pamigil lang. Ayan, sorry po napindot ko yung G6. Ang ginawa dito ay nag G3. Okay, sa ganito kasing online mga kamatsas, pag na-touch mo yung knight tapos na-touch mo pa to, obligado kakain eh. Yung yung galaw kanina. Kaya sa online dapat maingat lalo na pag naglalaro kayo ng online. Huwag kayong pindot ng click sa mga squares dahil may posibilidad kayo pumunta yung pyesa doon mali. Ilang beses sa akin nangyayari sa online yun eh. Kaya maingat ako sa mga online lalo na sa pag-touch ng squares at mga pieces. Okay, so dito po, bakit hindi kinapture dito ni Perusia yung pawn? Kasi may knight c3 capture, mayroong knight d2. Madodouble. Okay? Kaya, nag-rook c1 lang. Rook b8 threat. Bishop a2. O, tanong, ba't naman hindi kinapture ito? Yung tipong pag-capture, may capture dito. Dito naman ka-capture sa a4. Okay, ang ganda ng knight sa d5, tapos pangit yung knight sa gilid. Okay, balik tayo. Bishop A2, capture, and the D5. Ayun, para tawag lagi natin dyan, mas simento na yung knight sa sobrang lakas and yung bishop ay magkaroon ng buhay. Rook E2 umilag kasi expected yan na may pana doon eh. Pero tiniret yung pawn sa D4, kinapture na, capture. Dapat pala dito ay D takes C4. O kasi may bitin din naman dun sa B2. Capture, and rook d2 depensa at dito po nag-rook b3. Ayun, ang threat mag-rook d3. Knight g2, rook d3. Ay, ang lakas. Grabe. Rook c2, bishop takes d4. Okay, nag-king f1. Kasi po kung kakapturein ito, may rook d1 check at kukuhanin yung pawn sa f2. Balik tayo, kaya nag-king f1. F5, dinipensahan, pero blunderacious ang binigay po sa tira ni Magnus na yan. Pero dito po kasi halos dying seconds sa sila pareho. Ang gusto ng computer ay C3. Ayun. Pag kinapture yan, then rook takes C3. Kumbaga parang papasukin ang knight and bishop ending, pero may F5 saka mag F5 and then lapit yung king. Ayun. So dito po ang smooth winning for black. Pero nag F5 dito, na-capturean sa C4. Bakit nag-blunder? Rook D2, threat dito. Knight F4, yun. Okay, blunderacious din ang ginawa. Dapat daw ang tira is knight to E3. Ayun, para makover lang yung threat na rook takes F2 or bishop takes F2. So, knight F4 pumunta. Kinapture lang ng bishop. Nag-G4, another bad move. Bishop G3. Ayun, bakit hindi naman kinapture ito? Ano meron? Mag-E3 po kasi almost unstoppable na yung threat. Tapos mag-E4, F3 pa. Okay? Iyan, grabe talaga. Knight E2, Bishop D6, kinapture, capture, Knight D4, and E3. At dito nag-Knight E2. Ayan, hindi kasi pwedeng capturein po ito kasi may Rook F2 check. Kuha yun. Okay, kuha. Ayan, nag-Knight 2. E2, nag-F4, pag kinapture, mayroon pa rin Rook F2 check, kaya nag-Rook C3, F3, sugod, ayan na po ang pinasok, capture, pero dito ay nag-resign na si Perusia. Bakit? Pag kinapture kasi, kahit simpleng King F7 na lang, at puntahan yung mga pawns na yan, hindi naman makukuha na to, isang Bishop B4 lang, wala nang ka-threat sa A5. Pero itong king definitely ay makukuha po yung mga pawns na yan. Okay. Grabe. Pagdating sa endgame talaga si Magnus, no, talaga makikitaan natin ng napaka-flavorful niya sa mga techniques
no, nakaka-inspired maglaro lalo na pag dumating sa endgame. Pag-aralan nyo lang yung mga laro ni Magnus. Grabe yung endgame niya. Okay, itong hindi pa natin na-analyze na isa pang game ni Magnus kasi yung pinakita ko kahapon, tabla sila eh. Diba? Unang game pa lang yon, itong pangalawa, Magnus versus Wesley. So, dahil nakaporma na po ang picture ni Magnus at nilagay ko na lang si Wesley sa taas kahit puti siya. Okay lang po para di na tayo marami pang edit. E4 si Wesley, nag G6 si Magnus. Ayan yung kanyang paboritong perch defense. Knight F6, Queen E2 at nag-castling. Ayan. Medyo kung ako po black na iilang kagad ako sa ginawang setup ni Magnus, ni Wesley kasi may E5 yan eh. In E5 na nga. Kasasabi ko lang eh. Ayan, yan na nakakailang dyan. Ayaw ko yung linya na yan eh. Pero tingnan natin kung paano i-handle ni Magnus ito. So, nag-H3 para walang Bishop G4 at nag-Knight B6. Threat ang Bishop. Bishop B3. And nag-C5. Ayun, nagbabalak yata na itulak yung C4. At bago pa kawalan ang Knight, nakakapagpaluwag po kasi yung ganyang tinutulak. Nakakapag-provide pa ng center square control, no? Castling C4. Ayun lang. Yan ang hindi ko alam. Sacrifice ka agad, parang ang aga. Pero bookline. Capture, capture, capture. Knight C6 threat ang pawn. Rook E1 depensa. Bishop F5. Grabe pala. May ganito palang linya. Yung sinasacrifice ka agad. Parang wala lang. Parang ang agang sacrifice. No? Pero may Rook C8 na paparating. Tingnan natin kung malalim tong preparasyon na to. Queen H4. Pinakain. Kinagat nga ni Magnus. Binawi na yung isang pawn. Dito po kasi ang top of the line talaga yung C3. Yan talaga eh. Ngayon, pag nag-C3, mag-Rook C8. Okay? Etc. mga kamatsas. Pero ang linya na pinasok ni Wesley, ibalik yung pawn. Kinapture nga ni Magnus. Knight C3, Queen A5. Ayan, threat yung pawn. Bishop H6 para ma-exchange na ang bishop. At Queen B4, Queen to Queen. Kinapture, capture, capture, capture. And the Rook E2, Bishop F5. Hinabol, Bishop E6. Hinabol, and nag-Rook D8. Kinapture, ayan. So, bagamat may double pawn, pero syempre, it provides the center control, kaya meron pa ring sense yung pagka-double pawn sa E6 and E7. Knight E4, ayan, lulundag sa C5 o kaya sa G5. At dito, nag-Rook C8 para walang Knight C5 at the same time makadevelop na. Nag-King G2, ayan. So, unti-unting activation ng King. Since endgame na po to, King must be active. Nag-Knight D3, threatening Knight F4 double, at may capture pa sa E5. Pero nag-G3 lang, no? Relax lang si Wesley, at nag-Rook D5 para talagang bago capturing yung pawn sa E5, ay hinug na kumbaga. Kasi dito po, kung ka-capturing agad yung pawn, may Knight G5. Discovered attack, and then may threat pa sa E6. So, medyo delikado black. Kaya nag-Rook D5 muna si Magnus and nag-Knight G5. Ayun, may atake. Rook C6 depensa at nag-Rook D1. So, kumbaga dito ay pag kinapture ba to? Nag-H6 lang, pinaalis muna. Yun nga lang, nakasapat ang depensa. Pero atin munang unawain, what if Rook takes? Pag Rook takes E5, Knight takes E5, and may F4. At kapag nag-Knight to, for example, Knight F7, mag-Rook D7. Ayun, yan ang lalim niyan, mga kamatsas. No, na okay, palalamangin ng pawn dito ang black pero papayagan naman ang Torre na magkaroon ng 7th rank, very strong control. Wag na. Kaya ginawa dito, nag-H6 muna, Knight E5 at nag-Rook C7. Ayan, inagapan kagad dito ni Magnus yung 7th rank control. No, para mawala yung ganon. Nag-Rook D2 at nag-Rook D7. Yan, pasensya na po kayo kung minsan nababaliktad ko yung pangalan ha, pero nababalik ko naman, nare-recover ko naman eh. Di ko na maalala kung nabaliktad ko eh, pero black dito si Magnus ha. Sorry po, minsan nalilito eh. Ayan, Rook CD7, patong, depensa. Nag-B3 para wala nang mahagip ng mga ganun-ganun kasi may tactical ganun eh, may Knight takes B2. B5, H4, B4, ayan, gaining space. Rook C2, A5, Rook C6, ayun, threat yung pawn. King F7, threat yung pawn at depensa sa pawn and then nag-Rook D2. Nag-Rook D8, pakiramdaman. Ayun, nakipagsabayan na takes. So, Rook and pawn ending. King F7, binalikan ng depensa, may atake pa at nag-Rook A6 at dito po nag-H5.
King E4, threat Antore, Rook C5 at nag F3. Ayan, gusto lang i-maintain dito ni Wesley yung pawn sa G4. Rook B5, King D4, G5. Okay, nakipagsabayan, exchange. Okay, so pinayagan ni Wesley makatawid dyan pero babalikan lang din naman. At very easy kasi pasok naman po sa rule of square na tinatawag. Nag-E5 si Magnus. Ayun, dito po sa portion na ito, kitang-kita, nag-blunderations. Ang sama po ng pagkakatirang yan, kitang-kita sa evaluation bar. No, kitang-kita sa diagnosis. Dito raw po ang tira. To maintain the equality, black should play F5 o Rook F5. Pag nag-King F3, Rook takes F4. Yan ang kailangan gawin. Kasi pag kinapture nga naman, hindi maaabutan yung pawn sa G2. So, King G3 and then E5. So, maintains equality mga kamatsas. Equal. Drawish. Pero dahil sa ginawa ni Magnus na E5 ay tumagilid bigla. G6, good move. King G7, F5, good move. Wesley So is winning. Kasi po, may check na dun sa ilalim. Nag-G2 ng gulo si Magnus. Check, gumanon, and check ulit, check. Yun. Okay, inagapan para hindi na maka-promote. At dito nag-E4. Okay, threat ang pawn. So pag nag-F6, hindi pwede. May Rook F5 check and then capture yung pawn. Check, check. Ayun, teka muna. Rook F7, dinepensahan muna. So winning pa rin si Magnus. Si Wesley, sorry. Nag-Rook E5. Capture, push, King F1, push, ganon, and then King H8. So, walang magawa dito si Magnus kundi mag-intay na lang. At tingnan nyo po yung evaluation bar. Halos wala nang itira kay Magnus. And then, may nakalagay na M11. Ibig sabihin, mate in 11 yan. Mate in 11. Grabe. Losing si world number 1. Check. Bumalik, gumanon. Nag-F6. Rook to E6. Rook G7 check, gumanon. And check ulit, gumanon. At okay, Rook A7. Ayun, threatening matcha sa ilalim. At pinakapture na. Check. Capture. Ayun. Ayun. Yun. Ayun. Nagkaroon tayo ng kanta, no? Sa yun. Dapat pala ang tira. Wag nang capturein yon. Naku po, nasayang ang tira, grabe. Oo nga, no, kasi anytime naman pwedeng capturein yun eh. Ito ang pag-iinitan para makuha. Pag kinapture. Sabay gaganon mamaya, Ay, grabe, nasayang. Ang lapit pa naman ng king din. Winning na winning si Wesley. Nabigyan ng pagkakataon si Magnus na mabuhay ulit. Ayun, naka-Rook F5. Ganon dito, may bakod, di makatawid, ganon. Hindi pa rin makatawid eh. Useless yung Tory tuloy, saka yung pawn. Walang magawa Grabe ka, buenas. Na-save pa ng draw yun? Yun. Naka-save pa ng draw si Magnus. Losing na losing kay Wesley. Pero ang ganda po ng pinakita pa rin ni Wesley. Dapat panalo siya no? At second place si Wesley overall. So tingnan natin yung standing bago tayo mag-shoutout ulit mga kamatsas na mga nakasagot kahapon sa puzzle. Not bad for Wesley with 20 points. At wala tayong masabi kay Magnus. Still the blood of champion. And nag-third place naman si world champion Gukesh na tumalo kay Magnus, no? Sa rapid. Pero third place. Not bad for world champion. So nasa top 3 pa rin. Pero siya kasi yung nanguna sa rapid eh. Pagdating sa blitz, medyo nahirapan siya. Duda, Feruzia, 18 points or 19 points. Abdusatorov, 18 points. Giri, Caruana, ang lakas ng line na po, 17 points. Pragnananda, 15. And then Ivan Saric, ang pambato ng Croatia. Ayun, nagulpe. Number 1 player na tong si Ivan Saric sa Croatia eh. Pero pagdating sa ganitong level, parang talagang ang hirap ng labanan. Okay? So congrats kay Magnus. Talagang deserve niya at napakatindi talaga ng kanyang pagka-champion. At ang galing, no? Sana ma-adapt natin yung ganyan mga kamatsas. Yung tipong kahit na bumagsak ka na sa isang part ng, halimbawa sa rapid, tapos bigla ka makakabawi. Eventually, nakakabawi. Grabe ang fighting spirit.
Okay, ito na po ang ating mga shoutout. Binabati natin si Renel Alinas. Ayan, masugid po nating taga-subaybay. Shoutout po. At sa unang nakakomment naman sa ating video upload kahapon na si Efren Mabini. Ayan, shoutout din kay Sir CJ Miranda ng Ireland. Ayan, at good luck sa iyong chess career. At ito na po yung mga nakasagot, no? Nathaniel Sangalang, Arnold Corbeta, talagang suki talaga. Efren Mabini, Kat Bibas, Gian Ilaga, Eldimar Fernandez, Jeds DRX Production, Jefferson Dampil, Emmanuel Prado Jr., kay Cedric Pabiana, kay Reysa Benasio, U4Year, at kay Armansky. NJDJ2. Ayan, habol ko na. Shout out po sa inyo lahat. Thank you so much sa palagi ang nagko-comments. At muli po, pinag-iimbita ko ang aking Kamatcha Super Supporters. Magpa-member na po kayo. Napakagandang opening training yon. Exclusive po yon. Hindi nyo mapapanood yon sa lahat ng mga nagtuturo ng ganong opening, especially ng Hyper Accelerated Dragon na atin pong expertise. Ayan, expertise. Kaya kayo po ay mag-enroll na. At para lumawak po ang inyong kaalaman, may panlaban na kayong matindi sa E4. Ayan, nasa part 4 na po kami ng Hyper Accelerated Dragon. Pwede nyo pang mapanood ang lahat. Naka-record na po, automatic mapapanood nyo yan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.